Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Napag-usapan nga natin sa ilan sa mga previous videos natin ang ongoing rivalry ni Kyrie Irving sa mga Celtics fans. Madalas nga siyang binabatikos dito for multiple reasons. Una ay ang kanyang bigong pangako na manatili sa team na ito at tulungan sila na makuha ang kanilang ika-18 singsing. Isa ay ang pagsunog ng stage na isang simbolo na pag-alis ng negatibong enerhiya at espiritu sa isang arena o building. At pangatlo ay ang pagtapak ng diin sa kanilang logo na kung tawagin ng Celtics fans ay si Lucky. Well, matapos nga naapakan ni Kyrie Irving ang logo na ito ng Boston Celtics sa last 10 games niya na ginawa sa Boston Garden, siya ay may record lamang na 0 wins and 10 losses. O mga kaibigan, hindi pa nga nananalo si Kyrie Irving nang tapakan niya ng diin si Lucky sa Boston Garden. Sinasabi nga ng mga Celtics fans ay ito na umano ang karma sa ginawa ni Kyrie Irving, habang iba naman ay naniniwala na coincidence lamang ito. Way back 2021 pa nga nangyari ang insidente. 3 taon na din nga mga kaibigan na hindi na nanalo si Kyrie Irving sa arena kung saan gagawin ang first 2 games ng NBA Finals. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay coincidence lamang ang mga pangyayari na ito o talagang tinamaan nga ng karma si Kyrie Irving? Habang si Anthony Edwards naman at iba pang mga player ng Minnesota Timberwolves ay sinadya na hindi tanggapin ang interview mula sa TNT crew matapos sa manalo noong Game 4 bilang pagkakaisa at protesta kay Draymond Green. Ito nga ay dahil sa mga personal na atake ni Draymond kay Rudy Gobert bilang analyst, dahil hindi nga raw pang analyst ang ginagawa nito bagkus professional hater na umano ito. Ginagamit nga daw nito ang TNT upang mailabas ang kanyang personal vendetta kay Rudy Gobert. Ito nga yung sinasabi ko noon na way back Game 1 pa na panay patama ng ginagawa ni Draymond kay Nurkic, Gobert at iba pang mga nakaaway niya sa loob ng court. At makikita mo pa nga itong tuwang-tuwa kapag pinag-uusapan ang mga kapalpakan ng kanyang mga kaaway sa loob ng court at mukhang hanggang sa labas ng court ay kaaway na pa din ito. Kapag sina Barkley o Shaquille O'Neal nga nagbibigay ng criticism ay hindi personalan ito dahil wala naman silang koneksyon sa mga players na kinikriticize sila. Ngunit kay Draymond nga ay may history siya sa mga player na tinatarget niya at napapansin na din nga ito ng madami at gusto nang maalis si Draymond sa team at i-retain na lamang ang 4 na original. Nakakasira lang nga daw ito ng chemistry dahil hindi pag-analyze at critique ang ginagawa niya bagkus nilalabas niya ang kanyang personal na galit sa mga players na hindi niya gusto. Kung ganito lang nga daw talaga ang gustong gawin ni Draymond, pwede siya magsalita sa kanyang personal podcast at hindi daw sa TNT with Ernie, Kenny, Shaq, and Barkley dahil nakakasira nga daw ito ng comedy vibe ng 4. Kayo ba mga kaibigan, napapansin nyo din ba ito kay Draymond Green? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.